Diba? Kagaya ng ating dinideklara mula January, diba? Unstoppable, rapid growth. Diba? Meron pang ipapamalas ang Diyos sa ating mga buhay. Kaya let us be excited, let us be expectant, and let us keep our faith on what God can do and will do in our lives. Glory to God. Alam niyo po, I am so excited to preach today. Grabe, parang ang tagal ko lang hindi nakapag-preach dito sa main. Praise the Lord. Alam niyo po ang atin pong Daddy Bishop and Mommy Rev. Sila po ngayon ay nasa Japan. Ayan, nasa Tokyo, Japan po sila. And ginagamit po sila ni Lord doon to minister sa mga kapatid po natin. Ayan, sa Body of Christ, dyan po sa Japan. Ayan, nandyan po, kasama po natin sila online. Hello po. Praise the Lord po sa inyong buhay. Patuloy po natin silang isama sa ating mga panalangin. Ayan, yung pag-iingat, magandang kalusugan, at syempre yung kapangyarihan ng Diyos talaga ay ma-demonstrate, diba? Maipahayag sa pamamagitan ng kanilang mga buhay. Ayan. So, praise the Lord. And syempre, ako naman po ay Pastora Francesca Maria Sanchez Montaño. I am the pastor ng Kaiser Aclagro. Praise the Lord. And alam niyo po, talagang nakaka-bless po kasi tayo po ay nasa unstoppable, rapid growth. And alam niyo po ako personally, naramdam ko po talaga itong unstoppable, rapid growth na ito. Sa akin, personally, at sa aming church, sa Kaiser Aclagro, grabe yung pagkilos ng Panginoon. Grabe pag tinitignan ko, parang hindi talaga ako. Diba? Parang sino ba naman ako? Ano ba naman kaya kong gawin? Diba? Ito ay talagang biyaya ng Diyos. Ayan, praise the Lord. And alam niyo po, next week, kami po ay magse-celebrate ng aming first year anniversary. Praise the Lord. Praise God. Grabe, 1 year talaga na naranasan namin ang kamay ng Diyos. Maraming mga nangyari. Yes, may mga pagsubok, diba, na talagang na-stretch ang bawat isa. Talagang napatibay ang pananampalataya. Diba? Pero dahil sa mga ganong karanasan, mas napatunayan namin, diba, na tunay at makapangyarihan ng ating Diyos. Diba? Na kapag tayo ay may pinapagawa ang Diyos sa atin, sasamahan niya tayo. Diba? At siya ang magbibigay ng katagumpayan sa ating mga buhay. Amen? Kaya dapat tayo, let us be bold, let us be courageous. Diba? Let us do what God wants us to do. Let us go wherever God wants us to go. Diba? Maging matapat tayo sa paglilingkod natin sa ating Diyos. Diba? At mararanasan mo ang kanyang katapatan sa iyong buhay. Ayan. Praise the Lord. Pwede ba sabihin ka po natin ng malakas? Praise the Lord. Yes. And today, syempre, first Sunday ng month of December. Nararamdaman nyo na ba ang lamig na ng panahon? Grabe, parang yung electric, sa bahay, pinapatay ko na electric pa, napakalamig talaga. Ayan, praise the Lord. Ayan, dahil nararamdaman na natin ang simoy ng Kapaskuhan. Ayan, kita niyo ba yung mga natin, mga praise and worship na naka-red na? Ayan, Paskong-Pasko na talaga. Praise God. Siyempre, diba, ngayong Paskong ito, diba, natin to, ang ating theme is Grow in Faith. Diba? Itong buwan ng Kapaskuhan, ayan, ay ang ating theme dito sa church, this month of December, is Grow in Faith. Faith is very, very important. Diba? Parang napaka-essential siya. Diba? Vital siya as a Christian, as a believer of our Lord and Savior, Jesus Christ, na napaka-importante na tayo ay may pananampalataya at syempre hindi lang basta ganun-ganun lang. Dapat tayo ay lumalago sa ating pananampalataya. Diba? Dahil maraming gagawin ang Diyos sa ating buhay. Pero kailangan matuto tayo na manampalataya sa kanyang mga salita. Diba? At kung sino siya. Ayan, alam niyo po, ito po month of December, diba, sa ating pag-celebrate ng ating Kapaskuhan. Diba, syempre, more than the gifts, sino ng mga excited? Bumili, makatanggap ng regalo? Sino na mga nakapag-check out ng pang-regalo? Okay, diba, we're so excited
to exchange gifts, diba? Talagang may mga sometimes pag nagre-regalo tayo, pinag-iisipan talaga natin, ano yung ibibigay natin sa mga tao na ito, diba? Tapos nagde-decor, ayan, nakita nyo ba, diba, yung mga kapaligiran natin, mga kumukuti-kutitap na, ayan, diba? More than the gifts, more than the decoration, the colorful and wonderful decorations, ayan, more than the parties, ayan, syempre, ito ring Christmas time, diba? Nandyan na yung mga Christmas party. Yesterday, nag-celebrate ang IRAC, praise God, ayan, ng ating Christmas party, praise God, diba? So, nagsisimula na mga Christmas party, reunions, get together, ayan, dami ng gastos. Okay. Ayan, so ngayon, but of course, more than the gifts, more than the decorations, more than the parties, the food or whatever, diba? We celebrate itong Kapasko na to, diba? We are celebrating our Lord Jesus Christ, diba? Ang kanyang kapanganakan, diba? Ang kanyang pagdating, diba? Kung sino siya, diba? Sa ating mga buhay. Alam niyo po, ang sabi po sa Matthew chapter 1 verse 23, and ating pong basahin, sabi po rito, the virgin will be pregnant, she will have a son, and they will name him Emmanuel. Sabihin nga po natin, Emmanuel. This name means God is with us. Diba? Emmanuel means God is with us. Sabihan mo yung iyong katabi, God is with us. Ayan, nakangiti ba yan? Ayan, di ba? Nakakagalak sa puso. Di ba? Marinig. Di ba? Itong katotohanan na ito. Di ba? God is with us, Emmanuel. Di ba? Kasama natin ang Diyos. Di ba? Naririyan ang Diyos para sa atin. Di ba? Emmanuel. Alam niyo po yung Emmanuel na yan, napansin ko, medyo maingay ang pangalan na Emmanuel na yan. Alam niyo po kasi, nung nakaraan, merong pong Emmanuel na sumikat, diba? Sumali sa Physical Asia. Sino ba yung nakanood doon? Diba? Rinepresent ang Team Philippines. Si Manny, diba? Emmanuel Pacquiao, senior, diba? Talagang rinepresent niya yung Philippines sa Physical Asia. Ayan, kaya nag-trending talaga sa internet, diba? Yung kanilang mga laban, ganyan. Entrance niya, grabe, no? And hindi lang yun, meron pang sumunod. Meron namang isa pang Emmanuel na umingay din. Diba? Ito namang Emmanuel na to, diba? Na discover, diba? Ano siya, undefeated pro boxer, ayan, na Pilipino. Diba? Sabi nga, parang 7 wins, 4 knockouts siya, 1 draw. Grabe, matindi to sa boxing. Ayan, diba? At siya naman ay si diba? Emmanuel Joseph Bacosa Pacquiao. Ayan, anak ni Manny Pacquiao. Diba? Nakilala siya. Diba? Na ang galing pala nito, diba? Parang susunod sa yapak ng kanyang ama. Undefeated pa. Pero meron na namang hindi nagpahuli na Emmanuel na naman. Siya naman ay nag-debut naman sa kanyang first fight in pro boxing. Ayan, sino yon? Si Jimwell naman. Ayan, anak din ni Manny. Diba? Emmanuel Pacquiao, junior naman ito ni Manny Pacquiao. Ay ko, grabe naman tong Emmanuel na to. Diba? Emmanuel. Diba? Alam niyo po, diba, medyo maingay ang pangalan na Emmanuel na ito, diba? Pero alam nyo, diba, set aside, diba, kumbaga dapat pala, napaka-importante, diba, nasa kabila, diba, yung sa maliban sa malaki dramang buhay, ayan, ng Pacquiao family, diba, napaka-importante na tayo, diba, merong Emmanuel na dapat pala, kailangan mas higit na paingayin natin ngayong kapanahunan na ito. Diba? Dapat merong Emmanuel na mas makilala sa kapanahunan na ito, higit sa lahat. Diba? Emmanuel na dapat nating ipagdiwang ngayong kapanahunan na ito. And that is our Lord Jesus Christ. Right? Ang sabi rito sa Matthew chapter 1 verse 23, diba? She will have a son and they will name him Emmanuel. This name means God
is with us. Our Lord Jesus Christ, He is Emmanuel. Diba? God is with us. Sabihin nga po natin, Emmanuel, God is with me. Sige, isa pa, ideklara mo, God is with me. Isa pa, God is with me. You know, dapat dinideklara natin yan. Diba? Dapat sinasabi natin yung mga pangako na yan ng ating Panginoon. Pananampalatayanan natin at idideklara natin. Diba? Sasabihin natin yan. Diba? Sa ating mga buhay. Diba? God is with me. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang aking mararanasan. God is with me. Emmanuel, kasama ko ang Diyos. Diba? Sa lahat ng sitwasyon ng ating buhay, declare, speak, God is with me. Diba? Sa bawat pagsubok na iyong haharapin, speak, diba? Declare, God is with me. Diba? Sa lahat ng bagay na ating pagdadaanan, diba? Na ating haharapin, let us speak this truth that comes from the Word of God. God is with me. Diba? Because you know, church, miracle takes place not when you speak about your situation, but when you begin to speak to the situation. Diba? Not kapag nagsasalita tayo about our situation. Diba? Yes, it may bring comfort. Diba? Mahalaga rin yan para lumuwag ang iyong nararamdaman. Diba? Lumapit ka. Diba? Humanap ka ng tamang tao. Again, tamang tao. Okay? Na iyong pwedeng paglabasan ng iyong nararamdaman. Diba? Mapag-share ng iyong pinagdadaanan. Diba? Na makakatulong sa'yo. It's good to talk about, to speak, diba? About your situation. But, this is the truth. It won't bring miracle in your situation. Mas speaking about your situation may bring comfort, diba? But it won't bring miracle. You need to speak to that situation. Diba? Na sa lahat ng iyong pagdadaanan, declare. Diba? Sabihin mo kung ano yung pangako ng Diyos. Diba? Sabihin mo dyan sa sitwasyon mo na yan, sa problema, pinagdadaanan mo, kung sino ang iyong Panginoong Jesus. Kung sino yung iyong makapangyarihang Diyos. Diba? Declare kung ano yung pangako ng Diyos para sa'yo. Speak it. Diba? Napaka-importante niyan. Diba? Speak to the situation and you will see the miracle in your situation. Diba? When we learn to speak to the situation, makikita mo kung paano kikilos, kung paano ipapamalas ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa sitwasyon na yan. Diba? Sa iyong buhay. Diba? And that is faith. Diba? Faith na kailangan magkaroon ang bawat isa sa atin. Alam niyo po, ang sabi po sa Book of Mark, chapter 11, verse 23, sabi po rito, "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast out, to be cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he says will be done, he will have whatever he says." Alam niyo po, mayroon akong napansin dito sa verse na ito. Ang sabi po rito, ilang beses to? 1, 2, 3, 4. 4 times sinabi yung say. Diba? Sabi, I say to you, say to this mountain. Ang sabi rito, those things he say, whatever he say. Napaka-importante pala yung word na say, speak, tell, diba? Declare. Diba? Napaka-importante pala yan for us to have a mountain-moving faith in our lives. You know, the promise, ito yung pangako ng Panginoon. Diba? Sa mga tao who will speak their faith, who will declare their faith. Maniniwala ka sa iyong puso, pero sasabihin mo sa iyong mga bibig.
Di ba yan ang sabi ng Panginoon, hindi naman sinabi na those who believe and those who do not doubt in His heart and believe, di ba, na bigla na lang gagalaw yung mountain kasi naniwala ka sa puso mo. Di ba? Inisip mo sa isip mo. No, ang sabi sa Bible, pag sinabi mo, diba, naniwala ka ng buong puso, nanampalataya ka at iyong idineklara. Diyan mo mararanasan yung miracle. Ba diyan mo mararanasan yung supernatural sa iyong buhay, faith. Diba? Because when faith steps forward, God's power steps in. But you need first to believe. You need first to have faith. Diba? You need first to declare, to speak, and you will see the power of God to step in sa iyong buhay, to step in that situation, to step in your family, to step in your ministry. But first, you need to take that step of faith. Pananampalataya. Sabihin nga po natin, pananampalataya. Kailangan, napaka-importante, first and foremost, we need to have faith. At dapat, itong pananampalataya na to, tamang faith. Diba? Right faith. Because you know, as I study, nung inaaral ko itong topic natin for this month, all about faith, hindi pala lahat ng faith malakas. Hindi pala lahat ng faith may power to bring miracle in our lives. Ang sabi po sa Matthew chapter 17 verse 20, ang sabi po dito, sabi rito, because of your little faith, Jesus told them, for if you had faith even as small as a tiny mustard seed, you could say to this mountain, move and it will go far away. Nothing would be impossible. Nothing would be impossible. Alam niyo po, ito po yung time na si Jesus Christ, sinend niya yung mga disciples niya. Diba? Sabi niya, sige, pumunta kayo sa iba't ibang towns. Diba? And then, preach the gospel. Diba? Heal people. Diba? Deliver people. Heal people. And then yung mga disciples, they went out. Diba? Nag-scatter sila sa iba't ibang lugar, iba't ibang towns and villages. And they performed miracles, signs, and wonders. A lot of people experienced miracle sa kanilang buhay. Diba? Sa pamamagitan ng ministry ng mga disciples. Maraming taong nakalaya sa kanilang mga, sa gawa ng dyablo sa kanilang mga buhay. Sa pamamagitan ng mga disciples. Pero merong isang pangyayari, diba, dito sa Matthew chapter 17, na hindi, merong isang dalagita, na hindi nila mapaalis. Diba? Merong pagkilos ang dyablo dito sa sa batang ito at hindi nila mapaalis. Lahat sila, mga disciple, nagtulong-tulong na sila. Hindi nila magawa, walang miracle, diba? Hindi nila maranasan. Hindi makalaya. And nung dumating si Jesus Christ, nung dumating ang ating Panginoong Jesus, at nakita niya yung sitwasyon, nakita niya yung mga disciples, diba? Nakita niya yung mga tao. Diba? Alam niyo po, ang sabi ng Panginoon, diba, hindi mangyari, diba, yung miracle because of your little faith. Diba? And then sinundan ng Panginoong Jesus. Sabi ni Jesus, for if you had faith even as small as a tiny mustard seed. Napansin niyo po, nung binabasa ko to, parang nagtaka ako, wait lang Lord, bakit ganun? Because of your little faith. Sabi niyang Panginoon, yung mga disciple, they have little faith. And then biglang sinugunda ng Panginoon, kung ikaw ay merong daw tiny, diba, faith, na kasing liit daw ng mustard seed, pwede mo daw napagalawin ang bundok. Diba, bakit ganun? Hindi ba parang same lang yun? Little faith and tiny faith? Pero alam niyo po, what I learned when I was studying this verse, diba, itong pangyayari na ito, diba, ang nais palang ituro ng Panginoon, diba, this little faith na sinasabi ng Panginoon, ibig sabihin niyan, meron silang mahinang pananampalataya. Again, not all faith is powerful and effective. Diba? Kasi marami, diba, itong mga disciples na to, because they were going out,
Di ba? They were ministering to people. Di ba? They were casting out demons, delivering people, healing people. Diba? Preaching the gospel, and a lot of people naraming nakakakilala, alam nyo, dumating na sa point na itong mga disciples na ito, yung faith nila, nasa sa kanila na. Their faith was in themselves. Their faith was in their works. Diba? Ito, kaya itong gawin. Diba? Madali lang yan, manifest. Diba? Come out. Ang dali na lang. Diba? Yung pananampalataya, napunta na dun sa works. Napunta na dun sa past achievements. Nagawa ko na yan. Isang salita ko lang, wala na yan. Diba? Napagtagumpayan ko to. Kayang-kaya na to. Faith na nasa nakaraan. Faith na nasa gawa. Diba? Faith na nasa sarili. Ang sabi ng Panginoon, little faith. Mahinang pananampalataya. Mahina yung pananampalataya kasi mali ang pinapamantala. Yung object ng faith. Nasa iba, kaya mahina, kaya little. Diba? Kaya sabi ng Panginoon, diba? Kaya ang sabi rito ni Lord, for if you had faith even as small as a tiny mustard seed, diba? Kaya mong pagalawin ang isang bundok, nothing would be impossible. Diba? Kaya mong pagalawin yung Sierra Madre, diba? Kahit maliit lang daw na pananampalataya. Because the power, the effectivity of faith is on its object. Right object dapat. Baka pag ang pananampalataya nasa Panginoon, nandiyan dumadaloy ang kapangyarihan. Baka pag ang faith nakarely sa Panginoong Jesus, sa ating nag-iisa at makapangyarihang Diyos, doon mo mararanasan yung kapangyarihan. Alam nyo, faith, hindi ito nadadaan lang sa laki o liit ng pananampalataya. Patungkol sa nananampalataya. Pero ito ay kung nasaan o nakanino ang pananampalataya. Diba? Dapat tayo as we are walking here, okay, growing in faith, napaka-importante na unang-una i-align natin yung pananampalataya natin. Amen? Alam nyo, God has done wonderful things in our church. Amen? Ang daming pinamalas ng Diyos sa ating simbahan. Maraming pinaranas ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I believe, bawat isa sa inyo, meron kayong kwento kung paano nyo naranasan ang miracle ng Diyos. Amen? Amen? Pero, I pray na bawat isa sa atin, diba, wag natin ilagay yung pananampalataya natin, diba, dun sa karanasan na yun. Diba? Huwag mong ilagay yung pananampalataya mo, diba, sa kung ano yung mga nagagawa mo at nagawa mo. Pero ilagay mo yung iyong pananampalataya na kaya mong magtagumpay. Diba? Na kaya mo, diba, na makaranas, diba, ng mga magagandang bagay. Diba? Na magawa mo yung mga bagay na imposible dahil sa ating Diyos. Diba? Kapag ang ating faith ay nasa Panginoong Jesus, nasa Diyos, kahit maliit niya, sabi, tiny mustard seed. Nung tinignan ko nga, ano ba yung tiny mustard seed na yan? Gaano ba ka-tiny yan? Diba? Nung tinignan ko, ito yung picture. Nakikita niya po ba? Yan ang mustard seed. Nakita niyo ba? Diba? Parang mas malaki pa yung mata eh. No? Diba? Ang liit. Katuldok lamang yung mustard seed. Diba? Pero kapag yung faith na yan, kahit katuldok lang yan, pero yung faith na yan nakatanim sa Diyos, sa Panginoong Jesus, yaan ay tutubo, lalago, at magbubunga. Amen? Kasi nasa Panginoong Jesus. Nasa Diyos ang pananampalataya. Amen? Kaya ang title ng ating message for today, for the first Sunday of the month of December, faith it till He make it. Ayan. Sabihin nga po natin, faith it till He make it.
Manampalataya ka hanggang maranasan mo yung pagkilos ng Diyos. Diba? Dapat nandyan yung pananampalataya mo. Diba? Na hindi ka matitibag, diba? Pero ikaw ay lalago sa pananampalataya hanggang makita mo natutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa iyong buhay. Amen? Na hanggang sa maranasan mo yung pagkilos ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong pamilya. Amen? Sa iyong ministry, diba? Sa iyong sitwasyon. Faith it till He make it, because it is all about God. Diba? It is all about our Lord Jesus Christ, our Heavenly Abba Father, our Sovereign Holy Spirit. Tayo ay instrumento lamang, diba, ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? Tayo ay instrumento lamang, diba, ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Tayo ay instrumento, vessel lang tayo, diba, ng power ni God. Ang faith ay makapangyarihan, 'di ba? Kung ito ay nasa makapangyarihang Diyos. Faith in God. Amen. Faith in our God. And this Christmas, napakaganda, 'di ba? It's the most wonderful time of the year. Sabi nga, diba? Not because of the parties, not because of the feasting with food, not because of those good gifts, but it is a celebration of the birth of our Lord Jesus Christ, the object of our faith. Amen? Diba? Kaya dapat tayo, let us this season, let us really worship God, glorify God, give thanks to our God. Amen? Kasi kagaya ng isang regalo, 'di ba? Parang nakabalot 'yan, 'di ba? Pag nagbabalot, grabe, tinitignan ko sa YouTube or sa TikTok, may mga iba't ibang ways ng pagbalot, ang dami na eh. 'Di ba? Minsan ang ganda-ganda ng balot, 'di ba? Pag tinignan mo yung regalo, ang ganda naman ng balot na 'to, parang ayoko nang sirain. Nakatanggap na kayo ng ganun? Ba, may ribbon pa, 'di ba? Ang ganda-ganda pa ng kulay, may card pa na napakaganda. 'Di ba, pag tinignan mo, ang ganda tingnan nung regalo. Pero ang halaga niyan nasa loob. Yung wrapper na yan, yung gift wrap na yan, sisirain lang yan. 'Di ba? Bubuksan mo lang din yan eh. Ang halaga ng regalo nasa loob. 'Di ba? Alam niyo po, ngayong Kapaskuhan, pag tinignan natin, parang ang saya-saya. 'Di ba? Ang ingay-ingay, 'di ba? Maliwanag, colorful. 'Di ba? Lahat nagbibigayan, nagpapakita ng pagmamahalan. 'Di ba? Pero ang halaga, ang tunay na laman ng Kapaskuhan ay nandito sa Matthew chapter 1 verse 23. Diba? Sa likod ng mga magaganda na mga celebration, makukulay na mga decoration, ang halaga ng Kapaskuhan nandito sa Matthew chapter 1 verse 23. Ang sabi dito ulit, basahin natin, the virgin will be pregnant, she will have a son, and they will name him Emmanuel. This name means God is with us. Diba? Napakaganda na pangako ng Diyos para sa atin. You know, this verse, Matthew chapter 1 verse 23, it is a reminder that God didn't choose to stay distant sa atin. Diba? Hindi niya pinili na malayo siya, diba? But He chose to come near. He chose to reach out to us. Diba? Bumaba siya para sa atin. Lumapit siya para sa atin. That is Emmanuel. God is with us. Napakaganda. God is with us. Diba? At mas palalimin pa natin, mas intindihin pa natin, diba? Para ating mas mayakap, diba? At ating mas mapanampalatayanan natin itong pangako na to ng Diyos ngayong Kapaskuhan, itong Emmanuel na ito. But when we say Emmanuel, what does it mean na God is with us? Ba, una-una, it means God's promise fulfilled. Ba, sabihin nga po natin, God's promise fulfilled. Pag sinabing Emmanuel, pag sinabing God is with us, God is with you, there was a promise na natupad.
There was a promise that was fulfilled. Alam niyo po ba na yung Matthew chapter 1 verse 23, diba? Pag yan po ay nasa New Testament, ay Book of Matthew. Pero kapag tayo ay bumalik sa Old Testament, diba? 700 years before the Matthew chapter 1 verse 23, makikita natin sa Book of Isaiah chapter 7 verse 14, ang sabi rito, "But the Lord Himself will give you a sign, the virgin will be pregnant." Same. "She will have a son, and she will name him Emmanuel." Diba? Book of Matthew, Book of Isaiah, 700 years. Sa Book of Isaiah pa lang, dineklara na, pinapresay na, binigyan na ng pangako. Diba? Magkakaroon na, magbubuntis. Diba? Ang isang birhen at magkakaroon ng anak na lalaki at bibigyan ng pangalan na Emmanuel. Nasa Isaiah pa lang. And then 700 years later, in the book of Matthew, chapter 1, verse 23, it was fulfilled. The promise was fulfilled through our Lord Jesus Christ. Can you imagine that? 7 centuries of silence. Yung mga tao, wait lang, sabi sa Isaiah, may darating daw. 10 years na, 50 years na, 1 year na, 100 years na, diba? 200 years na, 300 years na. Ano ba ito, matutupad pa ba itong pangako na ito? Diba? Pero pagdating ng 700 years, diba? Jesus, our Lord Jesus Christ, came and fulfilled this promise for each and every one of us. His promise to mankind, to humankind. Alam nyo, church, God may seem silent, but He is never absent. May pagkilos ang Diyos. At siya ay ang ating Diyos na tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen? You know, itong Matthew chapter 1 verse 23, nung sinabi that God is with us, Emmanuel, pinapakita dito that our God is a promise keeper. Amen? Our God is a promise keeper. Tutuparin niya ang kanyang ipinangako, ang kanyang sinabi para sa iyo. Diba? Maybe meron kang natanggap na pangako sa Panginoon. Diba? This year, January pa lang, diba? Ito na talaga yung pinangako sa akin ng Diyos. Dumaan ng February, diba? March, April, May, June, July. Kalahating taon na, Lord. Nasaan na? Diba? August, September, October, November. Ngayon, December na. First week na ng December, Lord. Mga kapatid, God is our promise keeper. Tutuparin niya. Emmanuel. Diba? Hindi aksidente na itong December na to, ang nais ng Diyos na malaman mo, ipahayag sa iyo that He is Emmanuel. He is the God who keeps His promise and He will fulfill it in your life. Amen? Diba, sabi nga ni Ate Ann kagabi, ano ba yung pinapanalangin mo? Diba? Sabi niya, ano ba pinapanalangin mo? Alam niyo, sa tao, parang maikli na lang yung isang buwan. Diba? Pero sa Diyos, marami pa siyang kayang gawin at tuparin. Amen? Amen? Let us have faith. Let us grow in faith. At makikita mo kung paano tutuparin ng Diyos ang kanyang salita, ang kanyang pangako sa iyong buhay ngayong December na ito. Mark it, December 2025. Mararanasan mo, matatanggap mo ang katuparan ng pangako ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Because His promise, Emmanuel, God is with us. He is a promise keeper. He is the God who keeps His promise. Hallelujah. And what else? Emmanuel means God came for us. Dumating ang Diyos para sa atin. Diba? Si God, our Lord Jesus Christ, but He didn't come as a distant king.
Diba? Na distant, no. Pero siya ay bumaba galing langit. Hindi si Lord parang nasa langit, diba? Tinitignan tayo, pinapanood tayo, inoobserbahan tayo. Hindi si Lord parang CCTV. Baka nandyan si Daddy Bishop. Si Lord, hindi siya parang CCTV. But He came. God is with us. Emmanuel. God came for you. Naparito siya. He stepped into humanity. Diba? He became human. He lived like a human. He experienced human life. Grabe yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon. You know, our Lord Jesus Christ, He chose to struggle as a baby, as a child, diba? As a man. Dinanas niya, pinili niya yun, naharapin. Can you imagine ikaw, diba, magiging baby ka ulit, okay lang sa'yo? Diba? Kunwari nagugutom ka na, diba, wala kang magawa, iyak ka na lang ng iyak. Diba, hindi ka makakain. Diba, nangangati yung likod mo, hindi mo makamot. Diba, naranasan niyo? Diba, gusto mong sabihin, ano ba, mama, kung nangangati yung likod ko, hindi ko kailangan ng gatas, hindi ko kailangan ng hele. Wala ka helpless. Diba, ang baby helpless, very dependent. Tama? Diba, pero si Jesus, the God, the Almighty God, the Sovereign God, He chose, diba, na maranasan yun for us. He came for us. Diba? Pinili niyang mapagdaanan ang buhay ng isang tao, maging tao. Diba, ang dami ng mga tao, sinusukuan yung buhay eh. Diba? Umaayaw sa buhay eh. Pero si God, pinili niya na mabuhay dito sa mundo. Bakit? For you. Ganyan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Sabihan mo nga yung iyong katabi, mahal na mahal ka ni Lord. Ba? Kaya si God, diba, naiintindi, alam ng Diyos, He came for you. Mapumunta siya, nagpakatao siya para sa'yo, para abutin ka. Diba? God didn't send an angel to rescue us. He came Himself. Diba? Si Lord, hindi siya yung, kayo, pumunta kayo dyan. Ito, gawin nyo to, gawin nyo yan. Hindi lang ganun ang Diyos. Pagdating sa tao, pagdating sa'yo, siya mismo yung lumapit. Siya mismo yung gumawa. Siya mismo yung nagsakripisyo. Siya mismo, diba, yung pumunta para sa atin. Amen? Emmanuel, God is with you. He came for you. He became touchable. He became relatable, reachable for us. Diba? Alam nyo, ang Panginoong Jesus, ang ating Panginoon, He is not a distant God. He is not a distant King. He knows us. God knows you. And God cares for you. At alam nyo ano yung pinakamaganda sa lahat? He understands you. Kasi naging tao din siya. Naranasan niya rin ang buhay dito sa mundo. Naranasan niya rin lumakad dito sa mundo. Tama? Makisalamuha sa ibang tao. Diba? Makipag-deal sa iba't ibang klaseng relationship sa iba't ibang tao. Magtrabaho. Naranasan niya ng ating Panginoon. But He knows you. He cares for you. He understands us fully. Because He came for us, Emmanuel. That's why when you feel misunderstood, remember God understands you. But when you feel weak, remember that our Lord Jesus Christ, He also felt weakness. Naranasan din niya ng Panginoon. Matempt, naranasan din niya ng Diyos. To be heartbroken, naranasan din niya ng Diyos. To be abandoned, naranasan din niya ng Diyos. When you feel forgotten, remember, God remembers you. Kilala ka ng Diyos. Diba? God cares for you. You know, we don't serve God who just watches us from the distance, but we serve a God who walks beside us. Emmanuel, God is with us.
Amen? He came here for us. Pwede ba sabihan mo ulit yung katabi, God is with you. Ano pa? Emmanuel, God is with us right now. Sa oras na ito, sa lugar na ito, sa pagkakataong ito, nandito ang presensya ng Diyos. Amen? Nandito ang Diyos kasama natin. Diba? Not just in the manger, hindi lang sa sabsaban, diba? Not just in the miracle, and not just even here in church, pero wherever we are, God is with us always. Ang presensya, ang pagsama ng Diyos, iba hindi lang dito sa lugar na ito, sa simbahan, iba hindi lang tuwing nagba-Bible study or nagko-covenant group, nandiyan ang Diyos. Hindi lang kapag may nangyayaring maganda, naramdam ko na nandito talaga ang Diyos. Tapos kapag hindi na maganda yung nangyayari, wala na ang Diyos. Hindi. God is with us always. Diba? Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon, kasama mo ang Diyos. Diba? The God who came in Bethlehem, na pinanganak sa Bethlehem 1,000 years ago, is the same God who is with you. Is the same Lord Jesus Christ na kasama natin palagian. Amen? Sa iyong tahanan, nandyan ang Diyos. God is with you. Diba? Sa iyong trabaho, sa iyong eskwela, nandyan ang Diyos, kasama mo ang Diyos. Diba? In your daily, sa araw-araw, kasama natin ang Diyos. Ang presensya ng Diyos, it is not seasonal. Diba? Na araw ng Pasko, diba? Ramdam natin ang presensya ng Diyos. Mahal na araw, diba? Nandito ang presensya ng Panginoon. Sinakripisyo, namatay siya para sa akin. Pagdating ng Friday, naku, patay ang Diyos. Diba? Ayaw nang lumabas ng bahay. Ganun ba ang presensya ng Diyos? Occasional? Of course not. It is not emotional. Naku, pastora, nag-devotion ako. Bakit ganun? Hindi ko ramdam. Wala ang presensya ng Diyos sa akin. Nanalangin ako, hindi ako naiyak. Nanalangin ako, hindi tumaas yung balahibo ko. Wala yung presensya. Bakit wala na yung presensya ni Lord sa akin? Mga kapatid, church, the presence of God is not emotional. It's not seasonal. It's not occasional. The presence of God is constant. Emmanuel, God is with you right now, always, all the time. Manampalataya ka, maniwala ka sa kanyang pangako. Diba? Wherever you go, God goes with you. When you feel overwhelmed, God is with you. When you face battles, God stands with you. When you're uncertain, gulong-gulo ka na, hindi mo na alam yung gagawin mo, remember, God guides you. Nandiyan ang kamay ng Diyos para gabayan ka, para ilid ka. You are never alone. You are never alone. Hindi ka nag-iisa. Sabihan mo yung iyong katabi, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Diyos. At kasama mo rin ako. Diba? Magkasama tayo. Here in Kaizarak, we are a family. Amen? We are a family. Nandito tayo para sa isa't isa. Amen? Because God is with us. That's why we are also here for each and everyone. Amen? Okay, Emmanuel. God saves. Pag narinig natin yung Emmanuel na yan, diba sa Matthew, sa Isaiah, it means that God saves us. You know, ang napakabuti ng ating Panginoon. Our God came not only to be with us. Yes, to be with us is also the reason, but not just that. He came not only to be with us, but to save us. Diba? Iligtas ka. Diba? Yes, alam nyo, church, the presence of God, yes, it brings comfort. Diba? Ang sarap maranasan ang presensya ng Panginoon. Ang sarap na alam natin, diba, na palagi natin kasama ang Diyos.
But the presence of God brings comfort, yes. But you know what? The purpose, His purpose, brings salvation. But the purpose of Emmanuel, the purpose why God is with us, why He came for us, why His promise was fulfilled, was to save us. Save us from what? God came to rescue us from what we could not rescue ourselves from. God came to rescue us from what we could not save ourselves from. Last month, pinag-aaralan natin, but we were growing in spiritual warfare. Alam natin na merong pag-atake ang kaaway. We are living not just in the physical realm, diba? But merong spiritual realm. And in the spiritual realm, merong digmaan. We have an enemy. Merong kontrabida sa buhay mo. Merong kontrabida. Ang demonyo. Si Satanas, the devil, and his force. Batang nais niya to steal, to kill, and to destroy. Gagawin ng kaaway ang lahat upang sirain, patayin, at nakawin ang buhay, ang magandang buhay. Ang magandang plano, ang magandang layunin ng Diyos sa iyong buhay. At alam niyo kung ano yung number one na weapon, diba, na ginagamit ng kaaway to steal, to kill, and to destroy? It is sin. Kasalanan. Diba? Kaya nga sabi sa Romans chapter 3, verse 23, for everyone has sinned. Everyone. Sabihin nga po natin, everyone. Lahat nagkasala. And we all fall short of God's glorious standard. We cannot help ourselves. We cannot rescue ourselves. Wala tayong magagawa because we all have sinned. We all have fall short of God's glorious standard. Di natin naabot ang pamantayan ng Diyos. Pero God came. Emmanuel. God is with us. He came to save us from sin, to save us from the works of the devil, to destroy the works of the devil in the lives of each and every one of us. Merong kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Merong pag-asa sa ating Panginoong Hesukristo. Merong pagbabago sa ating Panginoong Hesukristo. Merong magandang hinaharap, magandang buhay para sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, napakagandang pangako. This is a trustworthy saying. Trustworthy, maaasahan, mapanghahawakan. What is that? And everyone should accept. Dapat daw tanggapin natin. Panampalatayanan natin, paniwalaan natin. Christ Jesus, our Lord Jesus Christ, came into the world to save sinners. Sinners. All of us has sinned, and we all fall short of God's glorious standard. Jesus, our Lord Jesus Christ, came to save us from sin, to destroy the works of the devil in our lives. He came for you. Emmanuel, mahal ka ng Diyos. Diba? Nais ng Diyos na maranasan mo siya, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang presensya, ang kanyang pag-ibig para sa iyo. Diba? Ganyan ang pag-ibig ni God. Emmanuel means God is with us. Diba? But, ang sabi dito sa verse, everyone should accept it. Kailangan tanggapin natin itong mensahe na ito sa ating buhay. Diba? Tanggapin natin itong Emmanuel na ito, our Lord Jesus Christ, ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa ating buhay. Panampalatayanan natin. Diba? Ito yung maging object ng faith natin,
our God, our Lord Jesus Christ, our Emmanuel. Diba? That we, diba? That tayo, bawat isa sa atin, we will walk with confidence. Not because life is easy, no? But because God is with us. But we will face tomorrow, not because we know what will happen, but because we know who walks with us, Emmanuel. Let us accept this truth in our lives. Let us accept Emmanuel, our Lord Jesus Christ, in our lives. Siya ay naparito para sa atin. Dapat natin itong yakapin at tanggapin sa ating buhay. Pwede po ba lahat po tayo ay tumayo? Praise God, hallelujah. At sa pagkakataong ito, tayo ay lumapit sa Diyos. You know, God is here, right? God is here. God is with you right now. And He is listening. Diba, nakikinig ang Diyos sa'yo? Kaya sa pagkakataon na, pwede ba, let us acknowledge God. Baka usapin mo ang Panginoong Hesukristo. Ba nandito siya, nakikinig, nasa sa atin. But let us acknowledge Him. Let us talk to Him. Ba tayo ay manalangin. But right now, if you want to accept our Lord Jesus Christ, you want nakilalanin ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, diba, tanggapin siya sa iyong buhay, i-welcome ang Panginoong Jesus, Emmanuel. Diba, I will lead you in this prayer. Diba, sabay tayo sa panalangin na ito ng may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Sabihin po natin, Panginoong Hesukristo, maraming salamat po dahil namatay ka sa krus para sa akin. Humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayon, kinikilala kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka po sa aking buhay. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Praise God. Isang malakas na palakpak po para sa ating Panginoon. Praise the Lord.